Ang kwentong ito ay nilikha ng Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang-ari. Narito na ang isang bagong kwento. Mahigit 1 oras na si Elena Lena Vergara sa malawak at marilag, ngunit malamig na kusina ng Hacienda Montejo. Ang amoy ng niluluto niyang sinigang na baboy, maasim at maanghang, isang pamilyar na pampagana, ay tila ayaw kumapit sa hangin, nawawala sa mga matataas na kisame at marmol na sahig. Ang bawat kasangkapan dito ay pinakamahal, kinang na kinang sa ilaw, ngunit walang kaluluwa, walang bakas ng pagmamahal na pumupuno sa kusina niya sa maliit niyang apartment sa lungsod. Si Lena, sa kanyang edad na 32, ay may balikat na sanay magpasa ng mabigat na responsibilidad. At may puso na puno ng pagmamahal na matagal nang hindi niya naibibigay sa isang pamilya. Isang malakas na lagabog mula sa silid sa tabi, sinundan ng tunog ng basag na salamin, ang biglang pumutol sa katahimikan. Napitlag si Lena, ang puso niya'y kumabog. Inihinto niya ang paghihiwa ng labanos at marahan siyang lumabas ng kusina, sumunod sa pinanggalingan ng ingay. Sa malaking silid kainan, na napapalamutian ng mga antigong kasangkapan at matataas na kurtina, ay naroon ang 3 tao na nagbibigay buhay o sa kaso ng pamilya Montejo, nagbibigay ng matinding tensyon sa malaking bahay. Nakalugay ang buhok ni Lia, ang panganay na apong babae, na halos kasing kulay ng gabi, at ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit habang nakatitig sa kanyang tiyuhin, si Mang Lazaro Montejo. 12 taong gulang pa lamang si Lia, ngunit ang tindig niya ay matigas, puno ng paghihimagsik na tila naipon sa loob ng mahabang panahon. Sa paanan niya ay naroon ang isang basag na frame ng larawan. Ang salamin ay nagkalat sa sahig at ang larawang nasa loob. Isang pamilyar na larawan ng isang masayang pamilya sa isang dalampasigan ay nakatihaya. Si Mang Lazaro, ang may-ari ng Hacienda Montejo, ay nakatayo ng matikas. Ang kanyang tindig ay parang isang haligi ng bakal. Mga 45 taong gulang na siya, may hitsurang matikas at malalim na mga mata na tila may pinagkukublihang malaking pasakit. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato. Walang bahid ng emosyon, maliban sa isang matigas na ekspresyon na tila sanay na sa ganitong uri ng kaguluhan. Para sa kanya, ang kontrol ay ang tanging paraan upang mapanatili ang kaayusan sa mundo na pinagkakatiwalaan niya sa pera at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang isang kaluluwang sugatan, naninirahan sa pag-iisa matapos ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang kapatid na lalaki at hipag, ang mga magulang ni Lia at Diwa, sa isang misteryosong aksidente. Ilang taon na ang nakalipas. Ang Hacienda Montejo, isang imperyo ng bakal at kayamanan, ay naging kanyang kuta, isang gintong hawla na pinoprotektahan niya ng buong higpit. Sa bawat sulok, sa bawat anino, may nakatagong mga itim na lente ng kamera, masusing nagmamasid sa bawat galaw, bawat hininga. Naniniwala siya na ang init ng damdamin ay kahinaan. Sa kabilang sulok, nakaupo si Diwa, ang bunsong apong babae, na halos 8 taong gulang pa lamang. Nakayakap siya ng mahigpit sa isang luma at kupas na basahan na manika. Ang kanyang malalaking mata ay nababalutan ng manipis na ulap, walang reaksyon. Mula nang mangyari ang trahedya, nawala ang kanyang kakayahang magsalita, tila ang kanyang boses ay naiwan sa nakaraan, kasama ang kanyang mga magulang. Nakikipag-ugnayan lamang siya sa pamamagitan ng mahinang pagtango o pagiling, at madalas siyang gumuhit ng mga abstrakto, ngunit malungkot na larawan, puno ng mga kulay na sumasalamin sa kanyang madilim na mundo. Marahan na lumapit si Lena, ang kanyang mga mata ay nagtagpo ng galit ni Lia, paghihirap ni Diwa, at ang tigas ni Mang Lazaro. Walang takot sa kanyang mukha, bagkus ay isang payapang pag-unawa. Tiningnan siya ni Mang Lazaro ng may halatang pagkairita. Tila hindi sanay na may sinumang
nanghihimasok sa kanyang teritoryo o humahamon sa kanyang kontrol. Hindi ko po sinasadya, Mang Lazaro. Halos bulong ni Lena habang lumuhod at nagsimulang pulutin ang mga basag na salamin. Ang tunog ng kanyang boses ay kalmado, tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng bagyo. Hindi siya nakasanayan ng ganitong uri ng tensyon, ngunit sa kanyang buhay, marami na siyang hinarap na pagsubok. Bilang isang ina na mag-isang nagpapalaki sa kanyang 2 anak, sina Isagani Gani na 10 taong gulang at Siningning na 7 taong gulang, kailangan niya ang trabahong ito. Ang Hacienda Montejo ay isang biglaang biyaya, isang trabaho na nakuha niya sa isang kilalang ahensya nang hindi niya nalalaman ang komplikadong kasaysayan ng pamilyang kanyang pinaglilingkuran. Umalis ka diyan. Lena, utos ni Mang Lazaro, ang kanyang boses ay mahina ngunit may awtoridad. Hayaan mo ang iba na maglinis niyan. Ngunit hindi tumayo si Lena. Patuloy siya sa pagpulot ng mga salamin, maingat upang hindi masugatan. Mas mabilis po kung tulong-tulong. Saka, delikado po sa mga bata. Tumingin siya kay Diwa, na nakasubsob na ang mukha sa manika. Tila sinisikap takasan ng lahat. Si Lia, na kanina ay punong-puno ng poot, ay tila nagulat sa pagiging kalmado ni Lena. Ang kanyang galit ay nagbago ng bahagya. Tila may isang munting espasyo ang nabuksan sa kanyang puso. May problema ba, Lia? Tanong ni Lena. Ang kanyang tinig ay malambing. Gusto mo bang pag-usapan? Umiling si Lia, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa larawan ng kanyang mga magulang. Hindi siya sanay na may nagtatanong sa kanya ng may tunay na malasakit. Hindi sa paraan ng isang nagtuturo o nagagalit. Napansin ni Lina ang larawan. Isang larawan na sumasalamin sa isang masayang pamilya na matagal nang nawala. Ang kanyang puso ay kumirot. Naiintindihan ang sakit ng mga batang nawalan. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa ng 2 bata. At ang pader, nang hinala na nakatayo kay Mang Lazaro. Para kay Lena, ang bahay na ito, sa kabila ng yaman at luho nito, ay isang malamig na bilangguan, puno ng mga alaala at bighati. Ang bawat sulok ay tila may pinagkukublihang lihim. Ang bawat hininga ay tila puno ng lumbay. Sa loob ng ilang linggo, sinubukan ni Lena na punan ng walang laman na espasyo sa Hacienda Montejo. Ginawa niyang mas mainit ang kusina, nagluluto ng mga pagkaing Filipino na may pagmamahal, adobo, sinigang, pansit, tinola, mga pagkain na puno ng alaala ng bahay at pamilya. Hindi niya inakala na ang mga pagkaing ito ay makapagbibigay ng kakarampot na pag-asa sa mga bata. Nagsimula siyang magbigay ng espesyal na atensyon kay Diwa. Napansin niya ang hilig ng bata sa pagguhit. Ang mga guhit ni Diwa ay puno ng kulay. Ngunit ang mga kulay na ito ay madalas na madilim, malungkot, mga asul, itim, kulay abo. Mga hugis na malabo, tila mga anino, ngunit sa bawat guhit, may kakaibang kapangyarihan na pumupukaw sa damdamin. Madalas niyang ginagaya ang mga guhit ni Diwa o nagtatanong sa kanyang sarili kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon. Isang araw, habang abala si Lena sa kusina, nakita niya si Diwa sa balkonahe, nakaupo sa sahig, may hawak na lapis at papel. Gumuguhit ang bata, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Nagsimulang maghanda si Lena ng isang munting merienda, turon, na may saging at langka, ang paborito ng kanyang mga anak. Nagdala siya ng 2 piraso at lumapit kay Diwa. Diwa, gusto mo bang kumain? Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay malumanay. Umiling si Diwa, ngunit napansin ni Lena na nakatingin ang bata sa turon. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng kuryosidad. Inilapag ni Lena ang isang piraso sa tabi ng bata. Subukan mo lang. Masarap yan. Paborito ito ng mga anak ko, sabi niya. At umupo sa tabi ni Diwa. Nagkunwari na hindi niya napansin ang pagod at kalungkutan sa mukha ng bata. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Lena na dahan-dahang kinuha ni Diwa ang turon.
Ang bata ay kinagat ito ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng bahagya. Tila nagtataka sa sarap na matagal nang hindi niya nadama. Iyan ang unang beses na nakita ni Lena ang isang munting kislap sa mga mata ni Diwa. Ngunit hindi niya alam, sa bawat galaw niya, sa bawat pagmamalasakit na ipinapakita niya, may matang nagmamasid sa kanya. Sa loob ng opisina ni Mang Lazaro, sa isang lihim na monitor, nakita niya ang bawat interaksyon. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit sa kanyang kalooban, may isang munting pag-aalinlangan ang nagsimulang kumalat. Isang munting buto ng kuryosidad na naitanim sa tigas ng kanyang pag-iisip. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi natatakot si Lena sa kanyang tigas o sa kapangyarihan ng hasyenda o sa mga anino ng nakaraan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting binago ni Lena ang ritmo ng Hacienda Montejo, hindi sa pamamagitan ng marahas na pagbabago, kundi sa banayad na paraan ng pagpapainit ng hangin at pagpuno ng mga walang lamang sulok. Ang kusina, na dating tila isang bahagi ng isang malamig na museo, ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang sinigang at turon ay sinundan ng adobong manok sa gata, laing at ginataang gulay. Bawat isa ay inihanda ng may buong puso. Ang bawat sangkap ay maingat na pinili. At ang bawat amoy ay nagdadala ng alaala ng pagiging tahanan. Hindi niya gaanong pinapansin ang mararangyang gamit sa kusina. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagmamahal na inilalagay niya sa bawat niluluto at ang pag-asa na ito ay makapagbibigay ng kakarampot na ginhawa sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Nakasanayan na ni Lina ang araw-araw na gawain na tila ba nandoon na siya sa hasyenda ng matagal. Maaga siyang gumigising, inihahanda ang almusal, inililigpit ang mga silid at tinitiyak na maayos ang lahat. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang pinagtutuunan ng pansin ay ang dalawang batang babae. Si Lia, sa kanyang maasim na anyo at matatalas na salita, ay naging isang uri ng hamon. Madalas siyang nakasimangot, puno ng pagrereklamo tungkol sa lahat ng bagay. Ang tahimik na bahay, ang pagiging mahigpit ni Mang Lazaro, ang kawalan ng kaibigan. Hindi siya pinatulan ni Lena. Sa halip, pinakinggan niya lang si Lia. Binigyan siya ng espasyo para ilabas ang kanyang hinanakit. Isang beses, habang nag-aayos ng hardin si Lena at kinukuha ang mga nalantang bulaklak, lumapit si Lia. Bakit pa po kayo nag-aaksaya ng oras diyan? Mamatay din naman lahat ng iyan. Walang ganang sabi ni Lia, nakatayo at pinapanood ang bawat galaw ni Lena. Ngumiti si Lena. Ang bawat bagay, Lia, ay may sariling buhay. Ang pag-aalaga sa kanila ay hindi pag-aaksaya ng oras, kundi pagbibigay ng pagmamahal. Saka, tingnan mo ang mga bulaklak na ito. Kahit nalalanta na, mayroon pa ring ganda. Tulad ng mga alaala, di ba? Hindi sumagot si Lia, ngunit napansin ni Lena ang bahagyang paglambot ng kanyang tingin. Ito ang simula ng kanilang banayad na koneksyon. Isang matandang kaluluwa sa katawan ng isang bata at isang batang babae na naghahanap ng pakinggan. Hindi siya hinuhusgahan ni Lena at iyon ang nagustuhan ni Lia. Ngunit si Diwa ang mas nangangailangan ng kanyang atensyon. Ang bata ay isang misteryo, isang munting ibon na nakakulong sa sarili nitong katahimikan. Patuloy siyang gumuguhit. Ang kanyang mga gawa ay laging puno ng madilim na kulay. Mga asul ng kalungkutan, itim ng kawalan, at kulay abo ng pagkalito. Nakita ni Lina ang talento sa bawat stroke ng lapis ni Diwa, ngunit nakita rin niya ang labis na sakit. Upang masimulan ang pagbabago, sinimulan ni Lena ang isang maliliit na revolusyon ng kulay. Nagdala siya ng mga makukulay na krayola, lapis, at pastel mula sa bayan. Sa halip na madilim na mga watercolor, nagbigay siya kay Diwa ng mga acrylic paint na may maliliwanag na kulay. Pula, dilaw, berde, orange. Subukan mo ito, Diwa. Malumanay niyang sasabihin at ipapakita ang kanyang sariling simpleng guhit ng isang araw o isang bulaklak.
I-drawing mo kung ano ang nararamdaman mo ngayon, hindi lang kung ano ang nakikita mo. Sa una, nag-aalangan si Diwa, ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahan niyang sinimulang gamitin ang mga bagong kulay. Hindi pa rin ito ganap na maliwanag, ngunit mayroon ng bahid ng dilaw sa kanyang araw o isang munting pulang bahagi sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Isang hapon, nakita ni Lena si Diwa na nakaupo sa tabi ng bintana, nakayakap ng mahigpit sa isang lumang kahon ng musika. Ang kahon ay gawa sa kahoy, may mga disenyo ng bulaklak na kumupas na, at may isang maliit na key sa gilid. Alam ni Lena na ito ay pag-aari ng ina ni Diwa, ngunit hindi kailanman binuksan ni Diwa ang kahon na yon. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng kahon, tila naghahanap ng isang bagay, ngunit hindi niya ito binubuksan. May isang matinding pagnanasa na sumasalamin sa kanyang mga mata, isang pagnanasa na tila pinipigilan ng matinding takot. Naisip ni Lena na marahil ay may kaugnayan ito sa kanyang boses. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, si Mang Lazaro ay masusing nagmamasid. Ang mga kamera na nakakalat sa bawat sulok ng hasyenda ay kanyang mga mata. Nakita niya ang bawat galaw ni Lena, bawat ngiti, bawat pag-aalaga. Ngunit sa halip na mawala ang kanyang pagdududa, tila lalo itong lumalaki. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng tao. Isang taong hindi kayang bilhin ng pera. Isang taong tila walang tinatagong masamang hangarin. Sinimulan niya ang kanyang mga pagsusuri. Isang umaga, sadyang inilagay niya ang kanyang mamahaling relo sa gilid ng mesa sa silid kainan. Tila nakalimutan. Lumabas siya sandali at naghintay. Nang bumalik siya, ang relo ay maingat na nakalagay sa ibabaw ng kanyang opisina, kasama ang isang munting nota na may sulat ni Lena. Nakalimutan niyo po ata. Walang bakas ng anumang pag-aalinlangan sa kanyang sulat. Kinabukasan, isang tumpok ng pera ang naiwan niya sa kanyang side table sa sala. Nang matapos ang araw, ang pera ay bumalik sa kanyang drawer at mayroon ulit siyang maliit na nota. Sa bawat pagsusuri, ipinapakita ni Lina ang kanyang katapatan at sa bawat pagkakataon, lalong lumalaki ang pagkainip ni Mang Lazaro. Hindi niya maintindihan ang babaeng ito. Ang bawat isa sa kanyang mga empleyado ay may presyo, may kahinaan. Ngunit si Lena ay tila isang bukas na libro, ngunit may mga pahina na hindi niya maintindihan. Naging mas mahigpit din ang mga utos ni Mang Lazaro. Minsan, papupuntahin niya si Lena sa kabilang dulo ng hasyenda para lamang kumuha ng isang basong tubig. At pagkatapos, ay papabalikin niya ulit para baguhin ang kanyang isip. Sa lahat ng ito, hindi nagrereklamo si Lena. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang pagod, ang pag-aalala. Ito ang nagkikiliti sa Mang Lazaro. Bakit hindi siya nagrereklamo? Hindi ba siya nauubusan ng pasensya? Isang gabi, habang nagsasara ng kusina si Lena, narinig ni Mang Lazaro ang kanyang boses mula sa monitor. Nakita niya si Lena na nakaupo sa isang silya, may hawak na telepono. "Hello, Gani. Kumusta ka na, anak? Kumain na ba kayo ni Ning?" Ang boses ni Lena ay malumanay, puno ng pagmamahal. Narinig ni Mang Lazaro ang mga tunog mula sa kabilang linya. Ang pagtawa ng mga bata, ang mga tanong, ang kanilang pananabik. "Huwag kayong mag-alala, anak. Maayos lang ako dito. Nag-e-enjoy ako. Marami akong nakikilalang bagong tao," sabi ni Lina, bagamat mayroong bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. "Malapit na rin akong makauwi. Pagtiyagaan niyo lang muna ang lola niyo, ha? Mahal na mahal ko kayo, mga anak." Ang monitor ay ipinapakita ang isang malaking ngiti sa mukha ni Lena habang kinakausap niya ang kanyang mga anak. Naramdaman ni Mang Lazaro ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Matagal na niyang hindi nakita ang ganitong klaseng pagmamahal. Ang kanyang mga apo, bagamat mahalaga sa kanya, ay hindi niya maibigay ang ganitong klase ng pag-aalaga. Ang kanyang puso, na matagal nang gawa sa bakal,
ay tila bahagyang yumuko. Isang butas ang unti-unting lumilitaw. Isang gabi, habang nag-iisa si Lena sa kanyang silid, nakita niya si Diwa na nakaupo sa isang sulok. May hawak na isang lapis at papel. Isang malaking canvas ang nasa harapan niya, puno ng mga guhit na puno ng mga madilim na kulay. Ito ay isang abstract na representasyon ng isang bahay, ngunit hindi ito isang masayang bahay. Ito ay isang bahay na puno ng mga anino, ng kalungkutan. Habang tinitingnan ni Lena ang obra, nakita niya ang mga mata ni Diwa na puno ng sakit. Tila sinusubukan niyang sabihin ng isang bagay. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumikilos, ngunit walang lumalabas na tunog. Ang kanyang mga mata ay nanunubig, ngunit walang lumalabas na luha. Ito ay isang matinding paghihirap. Ang pagnanais na ipahayag ang sarili, ngunit ang kawalan ng kakayahan. Dahan-dahang lumapit si Lena. Hindi siya nagsalita. Sa halip, lumuhod siya sa tabi ni Diwa at marahan niyang inilapit ang kanyang daliri sa canvas. Sinundan niya ang mga linya ng bahay, ang mga madilim na dingding, ang mga bintanang tila walang ilaw. Ang bahay ba ito, Diwa? Malumanay na tanong ni Lena. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Ang iyong pamilya? Sa tanong na yon, may isang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Diwa. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng ulap, ay tila nabasag. Ang mga luhang matagal nang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Marahan siyang tumango. Ito ang unang beses na naramdaman ni Lena na nakapasok siya sa pinakamalalim na sakit ni Diwa. Ito ay isang sandali ng koneksyon, isang munting tulay na itinayo sa pagitan ng dalawang kaluluwa na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng matinding kalungkutan. Ang isang maliit na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa labi ni Lena. Ang isang munting pag-asa ay nabuo sa kanyang puso. Alam niyang hindi ito madali, ngunit alam niya na may daan upang gumaling. Mula sa sandaling iyon sa silid ni Diwa, kung saan ang isang simpleng tanong ay nakabasag sa pader ng kanyang kalungkutan, nakaramdam si Lena ng isang munting, ngunit makapangyarihang pag-asa. Alam niyang hindi ito madali, ngunit mayroon na siyang kakarampot na daan patungo sa puso ng bata. Ito ay parang isang munting usbong sa isang tigang na lupa na nangangako ng buhay. Sinimulan ni Lena ang kanyang susunod na hakbang. Muli, sa pinakamabanayad na paraan, napansin niya kung paano kumikinang ang mga mata ni Diwa tuwing may naririnig itong malumanay na tunog. Ang kaluskos ng dahon, ang mahinang himig ng wind chimes na nasa hardin, o maging ang boses niya habang siya'y kumakanta ng mahina sa kusina. Naunawaan ni Lena na ang musika ang susi, ang wika na maaaring magbigay daan sa mga damdamin na hindi kayang sabihin ni Diwa. Isang hapon, habang si Diwa ay abala sa kanyang mga guhit, sinimulan ni Lena ang pagkanta. Hindi ito isang malakas na pag-awit, kundi isang malumanay na koy kundiman. Dahil sa isang bulaklak, ang himig ay puno ng pag-asa at kalungkutan, ng pag-ibig at pagkawala. Ang kanyang boses ay parang ihip ng hangin, bumabalot sa silid, at dahan-dahang gumagapang sa puso ni Diwa. Napansin niya kung paano huminto si Diwa sa pagguhit. Ang lapis ay nanatili sa ere. Ang mga mata ng bata ay nakapikit, tila sumasayaw sa saliw ng musika. Pagkatapos ng kundiman, sinubukan ni Lena ang isang lumang folk song mula sa kanyang kabataan, ang Huling El Bimbo, isang himig na simple, ngunit puno ng alaala. Sa bawat nota, nakita ni Lena ang unti-unting pagluluwag ng mga balikat ni Diwa. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng Hacienda Montejo ang musika. Tuwing umaga, habang naghahanda si Lena ng almusal, naririnig ni Diwa ang mahinang tugtog ng classical music o ang mga lumang OPM hits. Tuwing hapon, habang nagpapahinga sila, kinakantahan siya ni Lena ng mga lullabies o mga simpleng awitin. Isang beses, habang nakaupo si Lena sa tabi ni Diwa na abala sa kanyang pagpipinta,
Inilabas niya ang kanyang lumang gitara mula sa kanyang kwarto. Isang gitara na matagal na niyang hindi natutugtog dahil sa kakulangan ng oras at lakas. Ang bawat kwerdas ay parang isang paghawi sa alikabok ng nakaraan. Sa bawat himig, ang mga kulay sa canvas ni Diwa ay tila naging mas maliwanag. Mayroong dilaw na ngayon ang mga araw at asul na hindi na ng kalungkutan, kundi ng kalawakan. Isang gabi, habang nagbabasa si Lena sa sala, nakita niya si Diwa na nakaupo sa sahig. May hawak pa rin sa lumang kahon ng musika. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang niya ito hinawakan. Ang kanyang maliit na daliri ay dahan-dahang lumapit sa maliit na key sa gilid ng kahon. Tila pinag-iisipan niya ng matagal, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalinlangan at sabik. Sa huli, dahan-dahan niya itong binuksan. Isang pamilyar na himig ang lumabas, isang malumanay, ngunit malungkot na melody na tila kumakanta ng isang kwento. Ito ang lullaby na palaging kinakanta ng kanyang ina. Habang pinakikinggan ng himig, nakita ni Lena ang labi ni Diwa na dahan-dahang gumalaw. May isang tunog ang lumabas, mahina at halos hindi marinig. Ngunit ito ay isang tunog, isang knock. Hindi ito isang salita, kundi isang tunog ng pagluha, isang pigil na hikbi na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang unang tunog sa maraming taon, isang maliit na krakakakwa onam kako sa pader ng kanyang katahimikan. Samantala, si Leah, na sa una ay puno ng pagdududa, ay unti-unting lumambot. Nakita niya ang pagbabago kay Diwa, ang munting pag-asa sa mga mata ng kanyang kapatid. Hindi niya ito masabi, ngunit naiintindihan niya. At si Lena, hindi siya katulad ng ibang yaya, argeda, o katulong. Hindi siya nangangaral, hindi siya nanghuhusga. Nakikinig lang siya. Isang araw, habang si Lena ay nagluluto ng champurado na may tuyo, paborito niya noong bata, nakita niya si Leah na nakaupo sa counter, tahimik na pinapanood siya. "Bakit niyo po ginagawa ang lahat ng ito?" tanong ni Leah. Ang kanyang boses ay mas mahinahon kaysa dati. Ngumiti si Lena. "Dahil naniniwala ako sa ganda ng mundo, Leah, at naniniwala ako na meron kang ganda sa loob mo, kahit pa may kalungkutan kang dinadala." Nagsimulang magkwento si Lena tungkol sa kanyang kabataan, sa mga paborito niyang libro, sa mga laro na kinagigiliwan niya. Nakinig si Leah, at sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang sundan ang mga payo ni Lena. Tinuruan siya ni Lena na maglaro ng patintero at luksong baka sa malawak na bakuran, mga laro na matagal nang nakalimutan. Nagsimula rin siyang magbasa muli. Isang beses, nakita ni Lena si Leah na nagbabasa ng isang lumang aklat ng mga alamat ng Pilipinas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ito ay isang bagong simula. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ng paghilom ni Leah ay naganap nang hindi inaasahan. Isang hapon, habang naglilinis si Lena ng kwarto ni Leah, natuklasan niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay isang tumpok ng mga liham at sa ibabaw ay isang larawan ng masayang pamilya, si Mang Lazaro at ang mga magulang ni Leah na parehong nakangiti. Kinuha ni Lena ang isang liham. Ang sulat kamay ay maganda at pamilyar. Ito ay mula sa ina ni Leah. Isinulat ilang linggo bago ang aksidente. Puno ito ng mga pangako, isang paglalakbay sa beach sa Tagaytay, isang bagong teddy bear para kay Diwa at isang bagong libro para kay Leah. Ang bawat salita ay puno ng pag-ibig at kinabukasan na hindi kailanman dumating. Nang makita ni Lena si Leah, ang liham ay nasa kanyang kamay. Ang mga mata ni Leah ay agad na napuno ng luha. "Bakit po? Bakit nila kami iniwan? Bakit nila kami niloko?" Sigaw ni Leah. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at sakit. Nangako sila! Nangako silang babalik. Yinakap ni Lena si Leah ng mahigpit, hinayaan siyang umiyak. "Leah, ang pag-ibig ng iyong mga magulang ay hindi nawala. Ang pangako nila ay hindi isang kasinungalingan.
kundi isang panaginip na kinuha sa kanila. Ang pagkawala ay masakit, anak, ngunit ito ay isang bahagi ng pagmamahal. Ang pag-ibig na ibinigay nila sa iyo ay magpakailanman na nasa puso mo. Sa loob ng mahabang panahon, umiyak si Leah. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang pigilan ang kanyang luha. Hindi niya kailangang maging matigas. Sa yakap ni Lena, naramdaman niya ang init ng pag-unawa. Sa kanyang opisina, tahimik na pinapanood ni Mang Lazaro ang lahat. Ang bawat pagbabago, bawat ngiti, bawat luha. Ang mga kamera ay nanatiling kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang makakita ng higit pa sa nakasanayan niyang nakikita. Ang kanyang mga pagsubok kay Lena, ang mga nakalimutang relo at pera, ay naging paulit-ulit na patunay ng katapatan ng babae. Hindi niya maintindihan paano nangyari na merong isang taong hindi kayang bilhin ng pera, isang taong may ganap na kabaitan. Ang kanyang interes kay Lena ay lumalim. Sinimulan niya ang kanyang sariling investigasyon. Gamit ang kanyang mga koneksyon, madali niyang nalaman ang lahat tungkol kay Elena Vergara, ang kanyang pagiging ina sa 2 anak, si Isagani-Gani at si Ningning, ang kanyang pakikibaka sa pagbabayad ng upa sa kanilang maliit na bahay sa Maynila, ang kanyang pagnanais na makapag-aral ang kanyang mga anak. Nalaman niya ang tungkol sa sakripisyo ni Lena, ang kanyang walang sawang pagtatrabaho upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina, binabasa ang mga ulat tungkol kay Lena. Nakaramdam si Mang Lazaro ng isang kakaibang kirot sa dibdib. Ito ay hindi kalungkutan, kundi isang uri ng paghanga at siguro isang bahid ng pagkakasala. Hindi niya ito sinabi kay Lena. Sa halip, sa kanyang sariling paraan, sa likod ng mga kurtina, sinimulan niyang kumilos. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa may-ari ng tinitirhan ni Lena at sa paaralan ng kanyang mga anak. Walang abiso, walang kaalaman ni Lena, ang upa sa bahay ay nabayaran ng ilang buwan at ang bayarin sa paaralan ni Nagani at Ning ay naayos na rin. Hindi niya ito ginawa para sa pasasalamat, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pagnanais na makatulong, isang pagnanais na matagal nang nakalimutan sa kanya. Ang kanyang puso na matagal nang gawa sa bakal ay nagsimulang magpakita ng mga lamat. Habang pinapanood niya ang kanyang mga apo na tumatawa at nakikipaglaro kay Lena, naaalala niya ang mga araw na masaya pa ang Hacienda Montejo. Naaalala niya ang tawa ng kanyang kapatid, ang malambing na boses ng kanyang sister-in-law, ang mga araw na puno ng buhay ang bahay. Nakikita niya sa mga mata ni Lena ang parehong uri ng init na dati ay bumabalot sa kanilang pamilya. Nagsimula siyang magkaroon ng internal na labanan, ang kanyang matagal nang nakasanayang paghahanap ng kontrol at distansya, laban sa nakababaliw na init at pagbabago na dala ni Lena. Gusto niyang magalit, gustong magduda, ngunit ang bawat galaw ni Lena ay patuloy na nagpapatunay na mali ang kanyang mga pagdududa. Isang hapon, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa laguna. Nagpipinta ng mga kulay, orange house at purple, sa kalangitan. Si Diwa ay nasa kanyang silid, abala sa pagpipinta. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito abstract. Ito ay isang bahay, ngunit hindi na ito madilim. Ito ay isang maliwanag na bahay, mayroong malaking bintana, kung saan sumisikat ang araw. Sa bakuran ng bahay ay may 4 na maliliit na figura, magkakasamang nakatingin sa araw. Ito ay isang pamilya, isang masayang pamilya. At sa isang maliit na bahagi ng canvas, mayroon siyang inilagay na isang self-portrait ni Lena na nakangiti. Si Mang Lazaro, nakaupo sa kanyang opisina, ay nakatingin sa monitor na nakasentro kay Diwa. Nakita niya ang bawat stroke ng lapis ng bata. Ang puso niya ay kumirot nang makita niya ang iginuhit ni Diwa. Ito ay isang pamilya na puno ng pag-asa. Pagkatapos, may isang bagay na nangyari.
Itinuro ni Diwa ang kanyang daliri sa iginuhit niyang figura ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Ito ay mahina, parang bulong ng hangin, ngunit malinaw. Ate, Lena. Ang mga salita ay tila sumabog sa tahimik na opisina ni Mang Lazaro. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Nakita niya ang mga mata ni Diwa, ang mga luha na dahan-dahang bumababa sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kaligayahan, hindi ng kalungkutan. Isang salita, isang pangalan. Ang pangalan ng babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang mundo, sa mundo ng Hacienda Montejo. Ang kanyang pader, ang matigas na pader na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon, ay nagkaroon ng malaking lamat. Ang mga salitang ate, Lena, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid-aralan ni Mang Lazaro, tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Halos marinig niya ang bawat tibok nito. Sa monitor, nakita niya ang maliit na figura ni Diwa. Ang mga luha ay bumubuhos sa kanyang pisngi, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti na matagal nang hindi niya nakita. Isang ngiti na naglalaman ng pag-asa. Dahan-dahang tumayo si Mang Lazaro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ng maraming taon, itinayo niya ang isang matibay na pader sa paligid ng kanyang sarili at ng kanyang mga apo. Isang pader na gawa sa hinala, kontrol at matinding takot sa pagkawala. Ngayon, sa isang simpleng bulong, ang pader na yon ay nagkaroon ng malaking lamat. Hindi, ito ay gumuho. Ang mga salita ni Diwa ay hindi lamang isang tunog. Ito ay isang liberation, isang pag-asa. At ang babaeng nagdala ng pag-asa na yon ay si Lena. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo doon. Nakatingin sa monitor, sa litrato ni Lena na iginuhit ni Diwa. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa damdamin. Pagkagulat, kagalakan, ngunit higit sa lahat, matinding kahihiyan. Ang kanyang pagiging mapanuri, ang kanyang mga pagsubok, ang kanyang lihim na pagmamanman, lahat ay tila isang malaking kasalanan ngayon. Wala siyang karapatan sa kabutihan ni Lena. Sa isang sulyap, napatay ni Mang Lazaro ang lahat ng monitor. Ang madilim na mga screen ay tila sumasalamin sa kadiliman na matagal nang bumalot sa kanyang kaluluwa. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang harapin si Lena. Mga ilang sandali pa, isang katok ang narinig sa pinto ng kanyang silid-aralan. Mang Lazaro, ipinatawag niyo po daw ako? Ang boses ni Lena ay mahinahon, ngunit may bahid ng pagtataka. Pumasok ka, Lena, sagot niya. Ang kanyang boses ay tila may kiskisan, mas mababa kaysa karaniwan. Pumasok si Lena. Ang silid-aralan na matagal ng simbolo ng kapangyarihan at pagkakakulong ni Mang Lazaro ay tila mas maliit at mas madilim kaysa dati. Ang mga estante na puno ng libro, ang malaking mesa, ang matigas na upuan, lahat ay tila nagpapakita ng kanyang pagiging mapag-isa. Nakita niya si Mang Lazaro na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Ang kanyang likod ay nakaharap sa bintana. Ang kanyang mukha ay nasa anino. May kakaiba sa kanyang tindig, isang bagay na hindi karaniwan. Hindi ang kanyang karaniwang matigas na balikat at tuwid na tindig. Mayroon siyang isang kahinaan. Nagustuhan mo ba ang kwento hanggang ngayon? Huwag kalimutang mag-like at mag-comment para suportahan ang Inday Andrea. Upo ka, Lena, sabi ni Mang Lazaro. Hindi pa rin lumilingon. Umupo si Lena sa upuan sa harap ng mesa. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. May pakiramdam siyang may hindi magandang mangyayari. Dahan-dahang lumingon si Mang Lazaro. Ang kanyang mga mata, na karaniwang matatalim at walang emosyon, ay tila merong lambong ng pagod at sakit. Meron akong sasabihin sa'yo, Lena, simula niya. Ang bawat salita ay tila hirap niyang bigkasin.
Isang bagay na dapat kong sinabi sa'yo simula pa noon. Isang bagay na hindi mo dapat malaman sa ganitong paraan. May isang pause. Tumingin si Lena sa kanya, naghihintay. Ang Hacienda Montejo ay puno ng mata. Patuloy ni Mang Lazaro. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may kamera. Bawat galaw mo, bawat salita mo ay namamanmanan ko. Ang mga salita ay tila tumama kay Lena ng sunod-sunod. Kamera, namamanmanan. Ang kanyang puso ay bumagsak. Ang kanyang mga kamay ay napakuyom. Simula nang dumating ka, simula nang magsimula kang magtrabaho dito, binantayan kita. Sinubok kita. Naglagay ako ng pera, ng mamahaling gamit, upang makita kung ano ang tunay mong layunin. Ang galit ay dahan-dahang bumalong sa dibdib ni Lena. Hindi ito galit sa pagsubok sa kanya, kundi galit sa pagtataksil sa kanyang tiwala. Paano niya nagawa iyon? Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang kanyang taos-pusong hangarin na makatulong ay pinagdudahan. Mang Lazaro, ano po ang sinasabi niyo? Ang boses ni Lena ay matigas. Halos hindi niya makilala. Sinusubukan niyo po ba akong palabasin na magnanakaw? Na hindi tapat? Hindi. Sabi ni Mang Lazaro, umiling. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay lahat ng pagsubok na yon, lahat ng pagmamanman ay nagpapatunay sa isang bagay. Nagpapatunay na mali ako, mali ang aking hinala. Tumayo si Lena. Mali? Mang Lazaro, ang ginawa niyo ay isang malaking pagtataksil sa tiwala. Wala akong ginawa, kundi ibigay ang lahat ng aking makakaya, ang aking puso, sa inyo at sa mga bata. Tapos, malalaman ko na pinagmamasdan niyo ako na parang isang kriminal, na parang hindi ako mapagkakatiwalaan. Ang kanyang boses ay tumaas, ang sakit ay malinaw sa bawat salita. Paano po ako magtitiwala ulit sa inyo pagkatapos nito? Sa mga salita ni Lena, nakita ni Mang Lazaro ang matinding sakit na dulot niya. Ang kanyang ulo ay yumuko. Alam kong hindi ko kayang ipaliwanag, Lena. Ngunit, ang sakit, ang takot. Pagkatapos mawala ang aking kapatid at ang aking sister-in-law, ang mga magulang ni Nalia at Diwa, sa aksidente na yon, pakiramdam ko ay kailangan kong kontrolin ang lahat. Kailangan kong protektahan ang mga nalalabi pa sa aking pamilya. Naniwala ako na ang pera at ang kontrol ang tanging paraan. Naging bulag ako sa takot, Lena. Naging bulag ako sa lahat ng kabutihan na nasa paligid ko. Dahan-dahang nagsimulang magbago ang galit ni Lena sa pakikinig sa mga salita ni Mang Lazaro. Sa likod ng kanyang matigas na mukha, nakita niya ang isang taong lubhang nasaktan, isang taong napuno ng takot. Ang kanyang galit ay nagbigay daan sa pag-unawa, sa awa. Mang Lazaro, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon. Naunawaan ko ang sakit ng pagkawala. Alam ko kung paano mawalan ng mahal sa buhay, ngunit ang pagtatago sa likod ng mga kamera at ang pagdududa sa bawat tao ay hindi makakapagpagaling sa inyo. Hindi ito magpapanumbalik sa inyong pamilya. Ang tiwala, Mang Lazaro, ang tiwala ang pundasyon ng lahat. Hindi natin kayang mabuhay nang walang tiwala. At ang tiwala ay hindi maaring ipataw. Ito ay kailangang ibigay at kailangan din nating paniwalaan. Umupo si Lena muli. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Mang Lazaro. Alam ko ang pakiramdam ng paghihirap. Lumaki ako na walang sapat. Isang ina ako na nag-iisang bumubuhay sa 2 anak. Bawat araw ay isang laban para sa akin, para sa kanila. Ang paghahanap ng trabaho dito sa Hacienda Montejo ay isang pag-asa. Ngunit kung ang pag-asa na yon ay may kaakibat na pagdududa at kawalan ng tiwala, paano ako magpapatuloy? Ang mga salita ni Lena ay tila tumusok sa puso ni Mang Lazaro. Sa bawat pagpapaliwanag niya, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang pagkakasala. Ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Patawarin mo ako, Lena, sabi ni Mang Lazaro,
Ang kanyang tinig ay may bahid ng tunay na pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat ng aking ginawa. Walang salita ang makakapagpaliwanag sa aking pagiging bulag at sa aking kawalan ng tiwala. Ngunit, gusto kong magbago. Gusto kong ayusin ang lahat. Simula ngayon, ipinapangako ko, tatanggalin ko ang lahat ng kamera sa bahay na ito. Hindi na ako manonood sa lihim. Ipinapangako kong magiging isang tunay na tiyuhin sa aking mga apo. Isang tiyuhin na nagmamahal at naroroon. Nag-angat ng tingin si Mang Lazaro. At mayroon pa akong isang bagay na dapat sabihin sa iyo. Sa loob ng ilang buwan, matagal na, lihim kong binabayaran ng upa sa inyong bahay. Binayaran ko ang matrikula ni Nagani at Ning. Hindi ko ito ginawa para sa pasasalamat. Ginawa ko ito dahil nakita ko ang iyong paghihirap at nakita ko ang iyong pagmamahal bilang isang ina. At kahit na ako ay puno ng pagdududa, hindi ko kayang baliwalain ang kabutihan na nakita ko sa iyo. Natahimik si Lena. Ang balita tungkol sa tulong ni Mang Lazaro ay tila isang malaking shock. Ang kanyang galit ay tuluyan ng natunaw, napalitan ng isang halo ng pagkalito, pasasalamat, at isang kakaibang lambing. Ang taong ito, na napakapamilyar sa kanya bilang isang malamig at may kontrol, ay mayroon ding taglay na kabaitan. Isang kabaitan na itinago sa ilalim ng napakaraming takot at sakit. Mang Lazaro, bulong ni Lena, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Gusto kong tulungan ka, Lena, sabi ni Mang Lazaro, ang kanyang tinig ay mas malinaw na ngayon. Gusto kong maging isang mabuting tao, isang mabuting tiyuhin, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Ngumiti si Lena, isang malungkot, ngunit tunay na ngiti. Ang pagtitiwala ay kailangang buuin ulit, Mang Lazaro. Ngunit, naniniwala ako na kaya natin itong gawin. Mula sa sandaling yon, ang relasyon ni Mang Lazaro at Lena ay nagbago ng malaki. Hindi na ito ang relasyon ng amo at katulong. Ito ay naging relasyon ng paggalang sa isa't isa, ng pag-unawa at ng isang bagong simula. Nakita ni Lena sa likod ng maskara ni Mang Lazaro ang isang taong may kakayahang magmahal, isang taong naghahanap ng paghilom, at nakita ni Mang Lazaro kay Lena hindi lamang ang katapatan, kundi ang lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok at ang kabutihan na kayang magpabago ng mga pader sa puso. Ang pagbabago kay Mang Lazaro ay hindi lamang sa kanyang relasyon kay Lena. Nagsimula siyang maglaan ng mas maraming oras sa kanyang mga apo. Tuwing hapon, imbes na magkulong sa kanyang opisina, ay makikita na siya sa sala, nagbabasa ng libro para kay Diwa o naglalaro ng chess kasama si Lia. Kung minsan, naglalakad sila sa hardin at ikinukwento niya sa mga bata ang mga alaala niya sa kanilang mga magulang. Si Diwa, unti-unting lumabas sa kanyang shell. Sa bawat araw, mas nagiging malinaw ang kanyang mga salita. Hindi pa siya kasing daldal ng ibang bata. Ngunit ngayon ay kaya na niyang ipahayag ang kanyang mga pangangailangan, ang kanyang mga damdamin. Gutom, tiyo, sasabihin niya. O gusto, Ate Lena. Ang kanyang mga guhit ay naging mas buhay, mas puno ng kulay. At madalas ay may kasamang maliliit na komento tungkol sa kanyang obra. Si Lia naman, na sa una ay nag-aalinlangan sa pagbabago ng kanyang tiyuhin, ay dahan-dahang nagbukas ng kanyang puso. Isang gabi, habang nagbabasa sila ng libro ni Mang Lazaro, ibinulong ni Lia, "Tiyo, namimiss ko po sila mama at papa." Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot na ipakita ang kanyang kahinaan. Hindi siya natatakot na magsalita tungkol sa kanyang sakit. At sa halip na isang matigas na tingin o isang simpleng tango, yinakap ni Mang Lazaro si Lia. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa yakap na yon, tila may nagsara na isang sugat sa kanilang mga puso. Ang mga pader ay unti-unting nagiging mga tulay, nagdurugtong sa mga pusong matagal nang nagkahiwalay. Ang mga pader na gawa sa takot at pagdududa ay unti-unting giniba.
Hindi sa pamamagitan ng galit o puwersa, kundi ng mga bulong ng pag-unawa at ng init ng pagmamalasakit. Ang Hacienda Montejo, na matagal nang naging piitan ng kalungkutan, ay dahan-dahang lumuluwag, humihinga. Ngunit may isang huling pader na kailangan pang gumuho upang maging ganap ang paghilom, ang paghihiwalay ng pamilya. Isang araw, matapos ang hapunan na puno ng di karaniwang tawanan at kwentuhan, lumapit si Mang Lazaro kay Lena. May kakaiba sa kanyang mga mata, isang halo ng pag-asa at nerbiyos. "Lena," simula niya. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa dati. "May naiisip ako. Kung papayag ka, gusto kong isama sina Gani at Ning dito sa hacienda. Kahit sa weekend lang, upang makita mo sila at upang makilala rin sila ni Nalia at Diwa." Nagulat si Lena sa kanyang alok. Matagal na niyang pinangarap na makasama ang kanyang mga anak sa hacienda, ngunit hindi niya akalain na manggagaling ang ideyang iyon kay Mang Lazaro. Ang kanyang puso ay kumalabog sa galak, ngunit may bahid din ng pag-aalangan. "Talaga po, Mang Lazaro? Hindi po ba sila makakagulo?" Tanong niya, kahit na ang nangiti ay hindi na niya mapigilan. "Hindi," sagot ni Mang Lazaro. May pahiwatig ng ngiti sa kanyang labi. Ang hacienda na ito ay matagal nang tahimik. Panahon na para marinig ang ingay ng mga bata. Kinaumagahan ng Sabado, dumating sina Gani at Ning, kasama ang Nanay Flora na naghatid sa kanila. Ang kanilang mga mata ay malaki, habang tinitingnan ng malaking bahay, ang malawak na hardin. Sa una, nahihiya pa sila. Si Gani, na isang protector sa kanyang nakababatang kapatid, ay kumapit kay Ning habang nakatingin kay Lia at Diwa, na nakatayo rin ng bahagya na may pag-aatubili sa tabi ni Lena. "Ganining, sila si Lia at Diwa." Pagpapakilala ni Lena, may nangiti. "Lia, Diwa, sila si Gani at Ning, mga anak ko," sabi niya sa mga apo ni Mang Lazaro. Si Ning, na likas na palakaibigan, ay dahan-dahang naglakad patungo kay Diwa. Nakita niya ang isang sketchpad sa kamay ni Diwa. "Nagdo-drawing ka rin?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Agad na nagliwanag ang mukha ni Diwa at tumango. Ito ang simula ng isang pagkakaibigan. Si Gani naman, na mas matanda ng ilang taon kay Ning, ay tiningnan si Lia. Mayroong isang bahagyang tensyon sa pagitan ng dalawang bata. Parehong nasa pretty na yugto. Parehong may sariling mundo. "Gusto mong maglaro ng patintero mamaya?" Biglang tanong ni Gani na tila naglakas loob. Nagulat si Lia, ngunit tumango rin siya. May bahid ng pananabik sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, mayroon silang natagpuang common ground. Ang laro ng patintero, isang laro na matagal nang hindi nilalaro sa Hacienda Montejo. Hindi nagtagal, ang hacienda ay napuno ng tawanan, sigawan, at mga yapak ng 4 na bata. Si Ning at Diwa ay magkasamang nagdo-drawing sa sahig ng sala, nagbabahagi ng mga lapis ng kulay at mga kwento tungkol sa kanilang mga likha. Ang kanilang mga guhit ay unti-unting nagiging mas matingkad at mas masaya. Sina Gani at Lia naman ay naghabulan sa hardin, nagpapataasan ng squares sa patintero at nagkwekwentuhan tungkol sa kanilang mga paboritong libro at video games. Ang dating tahimik na mga pasilyo ay tila buhay na buhay. Nakaupo si Mang Lazaro sa veranda, nakatingin sa mga bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang buhay ang hacienda. Ang puso niya ay puno ng isang init na matagal nang nawala. Tiningnan niya si Lena, na nakangiti habang pinagmamasdan ng mga bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa mga oras na yon, natanto niya na ang hacienda ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang pamilya. At ang pamilyang yon ay hindi kumpleto kung wala si Lena at ang kanyang mga anak. "Mang Lazaro," sabi ni Lena isang hapon habang nag-iinuman sila ng kape, matapos umalis ang mga bata na inihatid na ni Mang Lazaro pauwi. "Ang ganda ng mga bulaklak sa likod ng bahay.
Bakit po parang hindi alagang-alaga? Nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Mang Lazaro. Iyon ang hardin ng aking kapatid at ng kanyang asawa. Sagot niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan. Doon sila madalas magpunta. Pagkatapos ng aksidente, wala nang nag-alaga. Pakiramdam ko, wala na ring saysay. Hindi po, sabi ni Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Iyan po ang mismong dahilan para alagaan, upang ipagpatuloy ang kanilang alaala, upang buhayin muli ang ganda na kanilang minahal. Kinabukasan, may kakaibang iminungkahi si Mang Lazaro. Lena, sabi niya, tulungan mo ako. Buhayin natin muli ang hardin. Ang hardin ni Nalia at Diwa. Nagliwanag ang mga mata ni Lena. Masaya po akong tulungan kayo, Mang Lazaro. At sa sumunod na mga linggo, ang lumang hardin na matagal nang pinabayaan at nilamon ng damo ay naging sentro ng kanilang paghilom. Si Mang Lazaro, na dati ay abala lamang sa kanyang opisina, ay nakita na may hawak na pala at hose. Si Lia at Gani ay naglilinis ng mga tuyong dahon at naghuhukay ng lupa. Si Ning at Diwa naman ay masayang nagdidilig ng mga bagong tanim, nagpipinta ng mga bato na pampalamuti, at nagtatanim ng mga bulaklak. Si Lena, na may likas na galing sa paghahalaman, ay naging leader ng kanilang proyekto. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng bulaklak at halaman, kung paano alagaan ang mga ito, at kung paano gumawa ng isang magandang usak landscape. Habang nagtatrabaho sila, nagkwekwentuhan sila, nagbahagi si Mang Lazaro ng mga alaala tungkol sa kanyang kapatid at asawa nito, kung paano sila nagtatanim ng mga rosas at orkidyas sa hardin. Si Lia, na mas bukas na ngayon, ay nagbahagi ng kanyang mga alaala ng pagkabata, kung paano sila naglalaro ng hide and seek sa mga malalaking halaman. Sa gitna ng mga namumukadkad na rosas at ng mga bagong tubong halaman, dahan-dahang lumago ang isang uri ng damdamin sa pagitan ni Lena at Mang Lazaro. Hindi na lamang ito paggalang, ito ay isang bagay na mas malalim. Sa bawat ngiti ni Lena habang itinuturo ang isang bagong usbong, sa bawat tawanan ni Mang Lazaro habang siya ay naglalaban ng putik sa kanyang kamay, naramdaman nila ang koneksyon. Isang hapon, habang silang dalawa na lamang ang naiwan sa hardin, nakaupo sila sa isang bench na bagong kumpuni. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Salamat, Lena, sabi ni Mang Lazaro, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Hindi ko akalain na makikita ko pa ang hardin na ito na buhay muli. Ang pag-asa po ay parang halaman, Mang Lazaro, sagot ni Lena, nakatingin sa mga bulaklak. Kailangan lang po ng tamang pag-aalaga at sisibol muli. Nagsimula silang magbahagi ng mas pribadong mga kwento. Ikinuwento ni Lena ang kanyang pagkabata, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang mga pighati bilang isang ina. Ikinuwento ni Mang Lazaro ang kanyang mga takot, ang kanyang pakiramdam ng pagkabigo sa sarili, pagkatapos mawala ang kanyang pamilya, at ang kanyang pag-iisa sa loob ng hasyenda. Ang bawat salita ay tila isang butil na tinatanim sa lupa ng kanilang mga puso na unti-unting lumalaki. Natanto nila na sa kanilang paghahanap ng paghilom para sa iba, natagpuan din nila ito sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng positibong pagbabago, ang mga anino ng nakaraan ay hindi pa rin ganap na nawawala. Minsan, sa gitna ng gabi, maririnig ni Lina ang mahinang iyak ni Diwa mula sa kanyang silid, na marahil ay galing sa isang bangungot. Si Lia naman, kahit na mas masaya na, ay may mga sandali pa ring tahimik na nakatingin sa mga litrato ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamis. Minsan, mahuhuli ni Lena si Mang Lazaro na nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng malalim na pag-iisip. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakuyom. Isang paalala ng kanyang dating pagiging matigas. At si Lena, sa likod ng kanyang ngiti at pagiging matatag, ay mayroon pa ring mga sariling pangamba tungkol sa hinaharap, sa pag-asa, na ang lahat ng ito
ay hindi magwawakas. Ngunit ang mga sandaling ito ay hindi na nagpapatalo sa kanila. Sa halip, ito ay nagpapaalala sa kanila na ang paghilom ay isang proseso at ang bawat isa ay may sariling laban. Sinuportahan nila ang isa't isa sa mga tahimik na paraan. Isang haplos sa balikat, isang tahimik na yakap, o isang tasa ng mainit na kape sa isang gabing walang tulog. Isang gabi, habang naglalakad si Mang Lazaro at Lena sa hardin, ang hardin na ngayon ay puno ng kulay at amoy ng mga bulaklak. Tumigil si Mang Lazaro. Kinuha niya ang kamay ni Lena. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno lamang ng lamig, ay ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Lena, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ang buhay ko, ang hasyenda na ito, ay matagal nang walang laman. Hanggang sa dumating ka. Hinarap niya si Lena, dahan-dahan. Biniyayaan mo kami ng pag-asa. Binigyan mo sina Lia at Diwa ng paghilom. Binigyan mo ako ng pagkakataon na muling makaramdam, muling magmahal. Lumuhod si Mang Lazaro, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga mata ni Lena. Lena Vergara, kung papayagan mo ako, gusto kong manatili ka at ang iyong mga anak dito sa hasyenda, hindi lamang bilang isang kasambahay, kundi bilang bahagi ng aming pamilya. Gusto kong ikaw ang maging bahay ko, ang aking tahanan. Gusto kong pakasalan mo ako. Ang mga salita ay tila musika sa pandinig ni Lena. Hindi niya inaasahan ito. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Sa harap niya ay hindi na ang malamig at makapangyarihang Mang Lazaro, kundi isang lalaki na bukas ang puso. Isang lalaki na handang magmahal at maghilom. Tumingin siya sa paligid, sa hardin na kanilang pinagtulungan, sa mga bituin na kumikinang sa itaas. Ito ang lugar kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili muli, kung saan natagpuan niya ang pag-asa, at ngayon, kung saan natagpuan niya ang pag-ibig. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang tumango. Oo, Mang Lazaro, bulong niya. Oo. Sa hardin na muling nabuhay, sa ilalim ng buwan at mga bituin, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa kanila. Isang kabanata na puno ng pag-asa, pagmamahalan, at ng pangako ng isang pamilya na muling nabuo. Ang hardin ng Hacienda Montejo na matagal nang naging saksi sa kalungkutan at pag-iisa ay ngayon ay naging kanlungan ng pag-asa at pag-ibig. Nagmistulang paraiso ito, puno ng sariwang bulaklak na kani-kanilang nagpapaligsahan sa kulay at bango. Mga rosas na pumupula sa hiya, mga sampagitan na naglalabas ng matamis na halimuyak, at mga orkidyas na nakabitin ng marilag mula sa mga sanga ng puno. Hindi ito isang marangyang kasal. Walang mga palamuting pangmayaman na nagpapahiwatig ng yaman ng pamilya Montejo, kundi isang simpleng seremonya, puno ng pagmamahal at sinaksihan ng mga puso na nabuklod ng paghilom. Si Lena, nakasuot ng simpleng puting barong Tagalog na may burda ng bulaklak sa manggas, ay tila isang diwata habang naglalakad sa Azure Isle na pinuno ng mga petals ng gumamela at bougainvillea. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng ligaya. Ang ngiti niya ay mas malawak kaysa kailanman. Sa dulo ay naghihintay si Mang Lazaro, nakasuot din ng barong Tagalog. Ang kanyang dating malamig na anyo ay napalitan ng isang mainit at nag-aalab na pagmamahal. Sa likod niya, nakatayo ang kanilang mga anak, sina Lia at Diwa, na nakasuot ng magandang dress na yari sa pinya at sutla, at sina Gani at Ning, na nakasuot ng malinis na barong na may kulay kahil na disenyo. Kasama rin nila si Nanay Flora, ang ina ni Lena, na hindi maubos ang luha ng kagalakan, at iilang malalapit na kaibigan ng pamilya na naging saksi sa kanilang paglalakbay. Ang bawat bata ay may kanya-kanyang papel sa seremonya. Si Lia, na mas matangkad at may angking ganda na, ay siyang nagdala ng mga singsing. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa kaba, ngunit puno ng pagmamalaki.
Si Gani naman, na may taglay na pagkaresponsable, ay tumulong sa pag-aayos ng mga porch petal at bulaklak. Sina Diwa at Ning, na hindi na mapaghihiwalay, ay ang mga flower girl, masayang nagpapalipad ng mga sariwang bulaklak sa bawat hakbang. Ang bawat sulyap, bawat ngiti, at bawat hawak kamay ay tila nagsasabi ng isang bagong simula, isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahalan at paghilom. Ngayon, idinedeklara ko kayong mag-asawa, wika ng officiating priest, at ang hardin ay napuno ng palakpakan at masayang sigawan ng mga bata. Nagyakap sina Lena at Mang Lazaro. Ang kanilang mga puso ay pinag-isa sa gitna ng init ng sikat ng araw at simoy ng hangin. Ito ang simula ng kanilang pamilya. Ngunit tulad ng hardin, ang pagbuo ng isang pamilya ay hindi isang madaling gawain. Sa likod ng ligaya ng kasal, mayroong mga hamon na kailangan nilang harapin. 6 na bata na may kani-kanyang personalidad, ugali, at nakasanayan na nagmula sa iba't ibang mundo, ang ngayon ay nagsasama sa iisang bubong. Hindi ito laging maayos at tahimik. May mga pagkakataon na mag-aaway sina Lia at Gani tungkol sa Yahoo remote control ng telebisyon o kaya naman sa kung sino ang mas magaling sa video game. May mga umaga na magkasabay silang magrereklamo sa kung anong ulam ang nakahanda o kaya naman sa haba ng pila sa banyo. Si Ning, na mas sanay sa isang simpleng buhay, ay minsan ay nalilito sa laki at dami ng mga bagay sa hasyenda, habang si Diwa, na tahimik pa rin minsan, ay nahihirapan sa ingay at gulo ng 4 na magkasamang bata. Ngunit sina Lena at Mang Lazaro, na may hawak na matibay na pundasyon ng pagmamahalan at pag-unawa, ay hinarap ang mga hamong ito ng may pagtitiyaga. Hindi sila nagalit, bagkus ay naging mga gabay. Magkasama nilang itinuro sa mga bata ang kahalagahan ng pagrespeto, ng pagbabahagi, at ng pag-aalaga sa isa't isa. Lia, Gani, kailangan nating magbigay daan sa isa't isa. Paliwanag ni Lena isang hapon, matapos ang isang mainit na pagtatalo sa video game. Ang isang pamilya ay parang orkestra. Kailangan ng bawat isa sa inyo na tumugtog ng maayos upang maging maganda ang musika. Si Mang Lazaro naman, na dati ay isang taong naniniwala sa pagkontrol, ay natuto na maging mas malambot at mas mapagbigay. Madalas niya na ngayong ayusin ang mga maliliit na pagtatalo ng mga bata, hindi sa pamamagitan ng pagpapataw ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pakikinig at paghahanap ng safe common ground. Binigyan niya ng allowance ang bawat isa, ngunit itinuro din niya sa kanila ang halaga ng pag-ipon at pagtulong sa iba. Sa gitna ng mga maliliit na hamon na ito, unti-unting lumago ang pagmamahalan at pagkakaisa sa pagitan ng mga bata. Natuto silang magpatawaran, magtawanan at magsuportahan sa isa't isa. Ang dating malaki at tahimik na hasyenda ay ngayon ay napuno ng tunog ng buhay. Ng tawanan, sigawan, at mga yapak ng 6 na bata na nagsasama-sama bilang isang pamilya. Ang paghilom na nangyari sa Hacienda Montejo ay hindi lamang nanatili sa kanilang tahanan. Sa puso ni Mang Lazaro, ang binhi ng pagmamalasakit na itinanim ni Lena ay lumago at nagbunga. Napagtanto niya na ang kanyang yaman at kapangyarihan ay maaaring magamit hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa ikabubuti ng mas nakararami. Nagsimula siyang mag-isip kung paano niya maibabalik sa komunidad ang mga biyaya na kanyang natamo. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Lena tungkol sa mga problema ng mga residente sa Laguna, lalo na sa mga pamilyang walang permanenteng tirahan, nabuo ang isang ideya. "Lina," sabi niya, "gusto kong simulan ang isang proyekto. Isang proyektong makakatulong sa mga pamilyang nangangailangan ng sarili nilang tahanan." At doon nagsimula ang Bahay Pag-asa. Ito ay isang inisyatiba ni Mang Lazaro na magtatayo ng abot-kayang pabahay para sa mga mahihirap na pamilya sa lalawigan ng Laguna.
na may espesyal na pagtuon sa mga single mother at mga ulila na tulad ng mga Montejo noon ay naghahanap ng kanlungan at bagong simula. Ibinuhos ni Mang Lazaro ang kanyang mga mapagkukunan, ang kanyang network at ang kanyang business acumen sa proyektong ito. Si Lena, na may taglay na praktikal na kaalaman at isang puso para sa mga nangangailangan, ay naging pangunahing tagapayo ng Bahay Pag-asa. Ginabayan niya si Mang Lazaro sa mga tunay na pangangailangan ng mga pamilya, kung paano magiging mas epektibo ang mga programa, at kung paano makikipag-ugnayan sa komunidad. Ang kanyang tinig na puno ng habag at pag-unawa ay naging mahalaga sa bawat desisyon ng proyekto. Sa paglaki ng Bahay Pag-asa, lumago rin ang mga bata. Si Lia, na ngayon ay isang dalagitana, ay hindi na ang dating rebelding batang puno ng hinanakit. Sa halip, naging mas matanda at mas mapagmalasakit siya. Aktibo siyang nakilahok sa mga community outreach program ng Bahay Pag-asa, tumutulong sa pag-oorganisa ng mga feeding program para sa mga bata at ng mga workshop para sa mga nanay. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata ng mga batang ulila at mga single mother at natuto siyang makiramay at magbigay. Si Gani naman, na laging may taglay na pagkaresponsable, ay naging kanang kamay ni Lena sa mga gawaing administratibo ng proyekto. Siya ang tumutulong sa pag-aayos ng mga dokumento, sa paglilista ng mga beneficiary at sa pagiging volunteer sa mga construction site. Ang kanyang katalinuhan at sipag ay malaking tulong sa lumalaking inisyatiba. Ngunit marahil, ang pinakamalaking pagbabago ay nakita kina Diwa at Ning. Si Diwa, na dati ay tahimik at nakakulong sa kanyang sariling mundo, ay ngayon ay malayang nakakapag-usap. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng emosyon. Ang kanyang sining, na dating ubanabo at puno ng kalungkutan, ay ngayon ay sumabog sa kulay na nagpapakita ng kagalakan, pag-asa at ang kagandahan ng kanyang bagong pamilya. Hindi lang siya nagpipinta para sa sarili, kundi nagtuturo na rin kay Ning. Ning, tingnan mo, sabi ni Diwa habang ipinapakita ang isang bagong painting ng isang malaking pamilya na naghahabulan sa hardin. Sina Gani, Lia, ikaw, at kami ni Tatay at Nanay Lena. Wow! Ate Diwa, sigaw ni Ning. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa pagkamangha. Ang ganda! Parang buhay! Si Ning naman, na laging malapit kay Diwa, ay naging mas mahusay sa pagpipinta sa gabay ng kanyang ate. Ang kanilang mga guhit ay madalas na tungkol sa kanilang mga adventure, sa hasyenda, sa kanilang pamilya, at sa mga bagong kaibigan na kanilang nakikilala mula sa Bahay Pag-asa. Ang dating magkahiwalay na mga mundo ng dalawang magkapatid ay ngayon ay pinag-isa ng pagmamahal at sining. Ang Hacienda Montejo ay hindi na lamang isang malaking bahay, kundi isang sentro ng pagmamahalan, paghilom at pagbabago. Mula sa mga pader na gawa sa bato, umusbong ang mga bagong buhay, bagong pag-asa at isang pamilya na nagpapatunay na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa puso. Ang mga binhi ng pagbabago ay itinanim at ngayon, ito ay lumalago na, nangako ng isang mas maliwanag at mas makabuluhang hinaharap, hindi lamang para sa pamilya Montejo Vergara, kundi para sa buong komunidad. 2 taon na ang nakalipas mula nang ikasal sina Lena at Mang Lazaro, at ang Hacienda Montejo na dating isang malawak at tahimik na kaharian ng lungkot ay naging isang buhay na sentro ng ingay, tawanan at walang katapusang mga kwento. Ang mga dingding na dating nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakakulong ay ngayon ay naging saksi sa galak at pagmamahalan. Ang hangin, na dati may dalang pighati, ay ngayon ay puno ng amoy ng sariwang lutong pagkain, halimuyak ng mga bulaklak, at matamis na esensa ng buhay na unti-unting lumalago. Ang hardin, na minsay sumasalamin sa kalungkutan ng pamilya Montejo, ay ngayon ay isa ng obra maestra ng kalikasan, na may iba't ibang uri ng halaman at bulaklak na maingat
na inalagaan ni Lena at ng mga bata. Ang dating mga tuyong sanga ay puno na ng mga dahon at bulaklak na naglalaro sa sikat ng araw. Doon, sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, madalas mong makikita sina Lia at Gani na nagbabasa ng libro o nagkukulitan, habang sina Diwa at Ning naman ay abala sa pagpipinta ng mga makukulay na tanawin. Hindi na ito isang alaala ng nawalang pag-ibig, kundi isang testamento sa paghilom at bagong pag-asa. Isang hapon, sa gitna ng masarap na amoy ng adobo at sariwang kape, isang bagong hiyawan ang narinig mula sa hasyenda. Hindi ng pag-aaway, kundi ng kagalakan. Si Nanay Flora, na ngayon ay halos hindi na umaalis sa piling ng kanyang pamilya, ay masayang pinupunit ang mga sariwang dahon ng pandan para sa suman. Habang si Mang Lazaro ay abala sa pagtuturo kay Gani kung paano magpatakbo ng drone sa bakuran. "Mama, tingnan mo si Baby Laya!" Sigaw ni Ning habang masayang tumatakbo papunta kay Lena na abala sa pagluluto ng paboritong sinigang ni Mang Lazaro. Ang maliit na si Laya, na pinangalanan bilang pag-alala sa yumaong ina ni Mang Lazaro, ay nakaupo sa isang playmatok sa gitna ng sala. Masayang naglalabas ng mga tunog na walang kahulugan habang naglalaro ng kanyang mga laruan. Si Laya, ang bunso, ang pinakabagong karagdagan sa kanilang pamilya, ay isang bukal ng kagalakan. Ang kanyang pagdating ay lalong nagpatibay sa ugnayan ng 6 na bata na ngayon ay may common ground na pagmamahalan at pangangalaga sa kanilang bunsong kapatid. Si Lia at Diwa, na mas matanda na, ay naging mas responsable, habang sina Gani at Ning naman ay masayang nagbibigay ng libangan sa kanilang bunsong kapatid. Nakatayo si Lena sa kusina, nakatingin sa kanyang pamilya, isang larawan ng kumpletong kaligayahan. Ang kanyang buhay, na minsay puno ng paghihirap at pagdududa, ay ngayon ay umaapaw sa pagmamahal at kapayapaan. Ang kanyang mga anak, sina Gani at Ning, ay masayang lumalaki, kasama ang kanilang mga ate at kuya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat para sa lalaking nasa tabi niya, si Mang Lazaro, na mula sa pagiging estranghero ay naging kanyang kasama sa buhay, ang haligi ng kanilang pamilya. Sa labas ng pader ng hasyenda, ang binhi ng pagbabago na itinanim ni Mang Lazaro ay lumago sa isang malaking puno na may maraming sanga. Ang Bahay Pag-asa ay hindi na lamang isang inisyatiba, kundi isang kilusan. Sa loob ng 2 taon, daan-daang pamilya ang nakatamo ng sarili nilang tahanan, ang mga single mother ay nakahanap ng trabaho at suporta, at ang mga ulila ay nabigyan ng pag-asa. Si Mang Lazaro, na dati kilala bilang isang matigas at pribadong negosyante, ay ngayon ay isang respetadong lider ng komunidad. Ang kanyang pangalan ay binabanggit hindi lamang sa kanyang yaman, kundi sa kanyang pagkabukas palad at pagmamalasakit. Madalas siyang imbitahan sa mga forum at pagtitipon, hindi upang magsalita tungkol sa negosyo, kundi upang ibahagi ang kanyang kwento ng pagbabago at paghilom. Natagpuan niya ang tunay na layunin ng kanyang buhay hindi sa pagbuo ng mga steel structure, kundi sa pagtatayo ng mga tahanan at pag-asa sa puso ng mga tao. Isang araw, habang nag-i-inspeksyon sila ni Lena sa isang bagong site ng Bahay Pag-asa, isang batang babae ang lumapit sa kanya, hawak ang isang nakaguhit na bahay. "Salamat po, Tito Lazaro," sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Dahil po sa inyo, may bahay na po kami." Ngumiti si Mang Lazaro, isang ngiti na dati bihira niyang ipinapakita. "Walang anuman, anak," sagot niya, at inabot ang ulo ng bata. Ang gawaing ito, ang pagtulong sa iba, ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya naramdaman kailanman sa kanyang lumang buhay. Si Lena, na nasa tabi niya, ay nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. Siya ang dahilan ng pagbabagong ito, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magbukas ng puso. Ang paghilom ni Lena at Mang Lazaro
ay hindi lamang sa kanilang personal na buhay. Ito ay isang kwento ng pag-ibig at pagpapatawad na bumago sa buong komunidad. Si Lena, na nagsimula bilang isang housekeeper na nangangailangan, ay natagpuan hindi lamang ang isang tahanan at isang pamilya, kundi isang tunay na kapareha sa buhay na nagpapahalaga sa kanyang kabaitan at katalinuhan. Ang kanyang mga pangarap para sa kanyang mga anak ay natupad at higit pa rito, nabigyan siya ng pagkakataong maging bahagi ng isang mas malaking layunin. Si Mang Lazaro naman, na pinahirapan ng pighati at pagdududa, ay nagtagumpay sa paghilom ng kanyang mga sugat. Natuto siyang magtiwala muli, magbukas ng kanyang puso, at magmahal ng walang takot. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng kalungkutan, ay ngayon ay sumasalamin sa kagalakan at kapayapaan. Ang kanilang pagmamahalan na nagsimula sa isang malamig na hasyenda ay naging inspirasyon sa marami. Ang mga bata ay patuloy na lumalago. Ang bawat isa ay may sariling landas ngunit magkasama bilang isang pamilya. Si Leah ay nag-aaral ng social work. Inspirasyon ang Bahay Pag-asa. Si Gani ay sumusunod sa yapak ni Mang Lazaro, nag-aaral ng engineering. Ngunit may puso para sa serbisyo sa komunidad. Si Diwa ay naging isang sikat na artist. Ang kanyang mga painting ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa at pagmamahalan, na laging kasama si Ning bilang kanyang pinakamalaking fan at taga-suporta. Ang dating mga sugat ay naging mga bakas lamang ng isang nakaraang aralin, at ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahalan. Isang gabi, habang papalubog ang araw sa Laguna, ang buong pamilya, sina Mang Lazaro, Lena, Leah, Diwa, Gani, Ning, si Baby Laya na mahimbing na natutulog sa kandungan ni Lena, at si Nanay Flora na nakaupo sa tabi nila, ay nagtipon sa hardin ng Hacienda Montejo. Ang ginintoang kulay ng kalangitan ay naglilok ng isang perpektong tanawin ng kapayapaan. Ang mga bata ay nagkukulitan. Ang kanilang mga tawanan ay nagpapalabas ng echo sa mga puno. Si Leah at Gani ay nagkukuwentuhan tungkol sa kanilang mga plano sa kolehiyo, habang si Diwa ay nagpipinta ng isang munting sunset sa isang maliit na canvas na sinabayan ng mga hiyaw ni Ning na nagbibigay ng ideya. Si Mang Lazaro ay nakahawak sa kamay ni Lena. Ang kanyang tingin ay nakatingin sa kanyang pamilya. Isang pamilya na binuo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Dito, bulong ni Lena, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Mang Lazaro. Ito ang ating bahay. Ito ang ating pamilya. Oo, sagot ni Mang Lazaro. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. At ito ay puno ng ilaw. Salamat sa iyo, Lena. Ang huling sikat ng araw ay nagkulay dalanan sa hasyenda na nagbigay ng isang mainit at malambot na ilaw sa kanilang lahat. Ang mga tawanan ng mga bata, ang simoy ng hangin, at ang katahimikan ng pagmamahalan ay nagsasama-sama. Ang mga pader na gawa sa bato ng Hacienda Montejo, na dati sumisimbolo sa pag-iisa at kalungkutan, ay ngayon ay naging isang matibay na pundasyon ng isang tahanan na puno ng ilaw, pag-asa, at walang hanggang pagmamahalan. Ang paghilom ng hasyenda ay hindi lamang isang kwento, kundi isang patunay na ang pag-ibig, tiwala, at habag ay may kapangyarihang magpabago ng mga puso, magpagaling ng mga sugat, at magtatayo ng isang pamilya mula sa anumang pagsubok. Ang bawat tibok ng puso sa hasyenda ay isang himig ng pag-asa. Isang patunay na ang buhay ay patuloy na yumayabong sa piling ng pamilya at pagmamahalan. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa Inday Andrea para sa mas marami pang mga kwento. Paalam!